Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, itago mo na lamang po ako sa pangalang Lira. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang liham na ito. Ate J, ilang beses ko nang binura at isinulat ulit ang mga salitang to. Hindi dahil nahihiya ako, kundi dahil hindi ko sigurado kung dapat ba akong magsisi o ipagmalaki ang mga desisyong ginawa ko. Isa lang ang sigurado ako. Hindi ako magiging ganito kung hindi ko siya nakilala. Nakatira ako noon sa Malolos, Bulacan, isang tahimik na lugar kung saan halos magkakakilala ang lahat at ang chismis mas mabilis pa sa signal ng cellphone. Isa akong simpleng babae. May trabaho sa isang maliit na event styling business. Sapat lang ang kinikita para sa pang-araw-araw. May mga pangarap? Oo, pero parang laging may kulang. Parang kahit anong sipag ko, laging may salamin na harang sa pagitan ko at ng buhay na gusto ko. Hanggang sa dumating siya. Ang pangalan niya ay Donato Eliseo Montenegro, pero pinatawag niya akong Don. 53 taong gulang, negosyante, may mga lupain sa Bulacan, trucking business, at koneksyon sa kung sino-sinong politiko. May asawa raw, pero matagal nang hiwalay sa loob ng bahay. Yun ang linyang unang ibinenta sa akin. Nakilala ko siya sa isang event sa Bukawi. Siya ang isa sa mga sponsor. Ako ang coordinator na laging nakangiti kahit pagod na pagod na. Napansin daw niya ang disiplina ko, ang paraan ng pagsasalita ko, at kung paano raw ako tumingin. Diretso, walang takot. Hindi nagtagal, nagsimula ang mga pakape. Sumunod ang mga sobre. Tapos ang kondo sa may giginto na para raw hindi ako mahirapan bumiyahe. Doon ko unang naramdaman ang sarap ng buhay na hindi ko kailanman pinangarap na posible pala. Hindi ko tinanong kung may kapalit. Hindi niya rin sinabi. Pero pareho naming alam. Ako ang naging isa sa mga tinatawag ninyong mistress. At Ate J, akala ko, ako lang. Isang hapon ng Sabado, nasa isang mamahaling kafe ako sa Plaridel. Naghihintay kay Don. Late na naman siya. Sanay na ako roon. Habang nag-scroll ako sa cellphone ko, may babaeng biglang umupo sa tapat ko. Walang paalam, walang ngiti. Matangkad siya, maputi. Maayos ang bihis, parang sanay sa branded na mundo. Ang pabango niya, mamahalin. Pero ang tingin niya sa akin, matalim. Si Donato ba ang hinihintay mo? Direkta niyang tanong. Nanlamig ang kamay ko. Excuse me? Sagot ko, kunwari inosente. Ngumisi siya. Hindi yung masayang ngisi, kundi yung ngising parang alam na niya ang lahat. Ako si Isabella Cruz, sabi niya, at pareho tayo nang hinihintay. Sa loob ng ilang segundo, walang nagsalita. Tanging tunog ng kutsarita at bulungan ng mga tao sa paligid ang naririnig ko. Gusto kong tumayo, gusto kong umalis, pero may kung anong puwersang pumigil sa akin. Girlfriend ka rin ba niya? Tanong ko. Halos pabulong. Tumawa siya ng mahina. Kung girlfriend ang tawag sa babaeng binilhan ng sasakyan, binabayaran ng renta, at dinadalaw lang kapag bored siya. Oo, siguro. Doon ko naramdaman ang unang saksak ng katotohanan. Hindi ako espesyal. Hindi ako nag-iisa. Sa halip na mag-away, na siyang inaasahan ko, nag-order pa si Isabella ng kape. Umupo siya ng mas komportable. Parang may plano. Matagal na kitang alam, sabi niya. May mga galamay si Don kahit saan.
Pero curious ako sa'yo. Bakit? Tanong ko. Hindi ka mukhang babaeng kontento na sa kung anong ibinabato lang. Hindi ko alam kung insulto ba yun o papuri. Doon nagsimula ang pinakamahabang usapan ng buhay ko. Pareho pala kaming may pinanggalingan na kulang. Si Isabela, dating flight attendant na iniwan ng fiancé. Ako, babaeng napagod ng maging sakto lang. Pareho kaming pumasok sa mundo ni Don na may mata sa kinang at bulag sa kapalit. At pareho naming nalaman sa magkaibang paraan na hindi lang pala kami dalawa. May isa pa, bulong ni Isabela, parang sikreto. Sa baliwag, mas bata, mas bago. Hindi ko alam kung bakit, pero imbes na selos ang maramdaman ko, galit ang umusbong. Hindi kay Isabela, hindi sa babaeng hindi ko kilala. Kay Don, sa lalaking akala ko, may kontrol sa lahat. Pero ngayon, sa unang pagkakataon, nakita kong posible pala siyang talunin. Anong balak mo? Tanong ko. Ngumiti si Isabela. Dahan-dahan, delikado. Hindi ko pa alam, sagot niya. Pero sigurado akong mas masaya to kung hindi tayo mag-aaway. Doon nagsimulang mabuo ang isang kasunduan. Hindi pa malinaw, hindi pa binibigkas. Pero ramdam ko na may paparating na apoy. Isang kasunduang magbabago sa lahat. Hindi ko alam, Ate Jay, kung sa puntong yun ay masama na ba akong tao. Ang alam ko lang, sa unang pagkakataon, hindi na ako ang nilalaro. Kami na ang maglalaro. Nagkahiwalay kami ni Isabela noong araw na yun na may kakaibang kasunduan. Walang malinaw na detalye, walang pirmahan. Pero may tahimik na pag-unawa. Mag-uusap kami ulit. At nagkatotoo yon, makalipas lang ang 3 araw. Nag-text siya sa akin gamit ang isang numerong hindi ko kilala. Sa lumang bahay sa may San Ildefonso, 8:00 ng gabi. Huwag kang mag-alala, tahimik doon. Hindi ko alam kung bakit ako pumayag agad. Siguro dahil may bahagi sa akin na matagal nang naghahanap ng kakampi. O baka dahil gusto kong marinig kung ano talaga ang alam niya at kung gaano kalawak ang kasinungalingan ni Donato Montenegro. Ang bahay na tinutukoy niya ay luma pero malinis. Halatang minana. Hindi binili. Doon ko siya nadatnan. Nakasuot ng simpleng bestida, walang kolorete, ibang-iba sa babaeng nakilala ko sa kafe. Parang mas totoo. Ayaw ko sa mga lugar na pwedeng pag-usapan. Bungad niya. Masyadong marami ang tenga. Diretso na agad siya sa mesa, inilapag ang isang brown envelope. Alam mo ba kung magkano ang net worth niya? Umiling ako. Mahigit 100 milyon. Cash, lupa, negosyo. At alam mo kung ilang babae ang sinusustentuhan niya? Huminga siya ng malalim. Hindi bababa sa 5. Parang may humampas sa sikmura ko. Hindi lang pala kami 2, hindi lang 3. Isa siyang sistema. Ipinakita niya sa akin ang mga resibo, mga bank transfer, kontrata ng sasakyan, deed of sale ng mga bahay na nakapangalan sa iba't ibang babae. May isa pang pangalan na umulit-ulit, Marites Alonzo, ang babaeng sinasabi niyang sa baliwag. Siya ang pinakabago, sabi ni Isabela. At sa tingin ko, siya ang pinakamahina. Doon ko unang naramdaman ang direksyon ng plano. Hindi basta paghihiganti. Hindi namin agad kinausap si Marites. Sa halip, pinag-aralan muna namin si Don. Mga galaw niya, iskediul, kahinaan. Napansin naming pareho kaming may kani-kaniyang schedule. Sa kanya, ako tuwing Lunes at Huwebes, si Isabela tuwing Miyerkules at Sabado. May pattern, may sistema. Parang negosyo rin kami at doon namin siya tatamaan. Sinimulan kong magpakita ng pagiging mahinang babae. Nagkwento ako ng utang ng magulang, ng negosyong gustong simulan pero walang puhunan. Si Isabela naman, biglang naging emosyonal, nagpahiwatig ng takot na iwanan, ng insecurities sa edad. At kumagat siya. Unti-unting dumami ang perang dumaan sa amin. Hindi na lang sobre, kundi bank transfers. Hindi na lang regalo, kundi mga titulo. May isang lupa sa Kalumpit na ipinangalan niya sa akin, investment daw para sa future natin. Future namin. Kung alam lang niya,
Isang gabi, habang nasa kondo ako sa Guiginto, tumawag si Isabela. Nakausap ko na si Marites, sabi niya, at hindi siya ang inaakala natin. Kinabahan ako. Anong ibig mong sabihin? Hindi siya mangmang. Alam niya ang posisyon niya at galit na galit din siya. Nagkita kaming tatlo makalipas ang 2 araw. Isang tahimik na rest house sa may angat. Doon ko nakita si Marites. Mas bata sa amin. Oo, pero hindi inosente. Ang mga mata niya, puno ng sama ng loob. Ayaw kong maging ganito, sabi niya. Pero kung gagamitin niya ako, gagamitin ko rin siya. 3 na kami. 3 babaeng pinagsinungalingan ng iisang lalaki. At doon, sa gitna ng katahimikan ng Bulacan, nabuo ang kasunduang hindi kailanman dapat umiral. Isang lihim na alyansa ng mga babaeng itinuring na laruan. Hindi namin pinag-usapan ang moralidad. Hindi namin tinanong kung tama ba to. Ang malinaw lang, oras na para bawiin ang lahat. At hindi pa namin alam na may mas malaking kapalit ang bawat hakbang na gagawin namin. Nagsimula ang pagbagsak ni Donato Montenegro sa paraang hindi niya kailanman inasahan. Tahimik, dahan-dahan, at mula sa loob ng mundong akala niya ay kontrolado niya. 3 na kami noon. Ako, si Lira, si Isabela, at si Marites. Iba-iba ang edad, pinanggalingan, at dahilan kung bakit kami napasok sa buhay ng iisang lalaki. Pero iisa ang naging hangarin namin sa huli. Huwag nang maging biktima. Hinati namin ang mga papel. Ako ang naging pinaka-pinagkakatiwalaan. Sa akin inililipat ang mga dokumento, mga titulo ng lupa, mga kontrata ng negosyo. Dahil sabi niya, ikaw ang pinaka-praktikal sa inyong lahat. Si Isabela ang emosyonal na sandigan niya. Ang babaeng takot raw iwanan. Kaya binuhusan niya ng insurance policies at joint accounts. Si Marites naman ang bagong inspirasyon. Ang sinasabing future, kaya sa kanya niya inilagay ang bagong bukas na negosyo sa Baliwag. Hindi niya alam, iisa lang ang direksyon ng lahat ng papeles na yon. Dumating ang araw na nagkasakit siya. Hindi malubha, pero sapat para matakot siya. Doon namin sinimulan ang huling hakbang. Pinapirma namin siya sa mga dokumentong hindi na niya binusisi. Power of attorney, authorization, para raw kung may mangyari. Sabi namin, at pumayag siya dahil kailanman hindi niya iniisip na ang mga babaeng binili niya ay marunong magbilang. Sa loob ng 6 na buwan, halos wala nang natira sa kanya. Nang mabisto niya, huli na ang lahat. Nagwala siya, nagbanta, umiyak pa nga. Pero ang batas, nasa papel. At ang papel, nasa pangalan namin. Huli naming narinig, ibinenta na raw ang huling property niya para pambayad sa utang. Iniwan siya ng legal na asawa at ang mga babaeng dating sunod-sunuran sa kanya. Wala na. Hindi naging masaya ang wakas naming 3 sa paraang inaakala ng iba. Naghiwa-hiwalay din kami. Si Isabela, lumipat ng bansa at nagsimulang muli. Tahimik, malayo sa magarbong buhay. Si Marites, tinuloy ang maliit na negosyo at piniling mamuhay ng simple. At ako, umalis sa Bulacan, dala ang aral na ang perang madaling dumating, madaling mag-iwan ng sugat. Minsan, tinatanong ko ang sarili ko kung nagsisisi ba ako. Ang sagot ko, hindi. Pero kung may natutunan ako, ito yon. Ang kasinungalingan, gaano man kalakas, may hangganan. At ang mga babaeng minamaliit, kapag nagsama-sama, kayang baguhin ang laro. At mga ka-confess, iyan ang kwento ni Lira. Mga ka-confess, at dyan na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang sa dulo. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-comment ng inyong saloobin. Mag-subscribe na rin po kayo dito sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang maiinit, mabibigat, at kapana-panabik na kwento. At i-follow na rin ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para updated kayo sa mga bagong uploads. Maraming salamat, mga ka-confess! Hanggang sa susunod nating kwento ng Tagalog Wild Confession.